Isang sampal ang nagpaguho sa mundo ko. Isang buhay ang itinaya ko sa serbisyo, ngunit isang buntong hininga lang ng mayaman ay sapat na para ako ay itapon sa kalsada. Buntis, walang trabaho, at pinagtaksilan ng ospital na itinuring kong tahanan. Akala ni Bryce Fontaine natapos na ang laban sa pagbagsak ko sa putikan. Ngunit hindi niya alam, ang bawat patak ng ulan ngayong gabi ay binibilang ng tadhana. Paano babangon ang isang ina mula sa abo ng kawalang pag-asa? Sisimulan na natin ang kwento ng aking muling pagsilang. Isang hamak na nurse ka lang, Nadia. Huwag mong kalilimutan na ang perang pambili mo ng gatas para sa hayop na nasa sinapupunan mo ay galing sa bulsa ng pamilya ko. Kaya kapag sinabi kong unahin mo ako, iwanan mo ang batang yan at asikasuhin mo ang gasgas sa braso ko. Ang boses ni Bryce Fontaine ay malamig, matalas, at tila punyal na bumaon sa aking pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng emergency room. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang may bahid ng alikabok, habang ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Sa harap niya, ako ay nakaluhod sa malamig na tile. Ang aking mga kamay ay nanginginig, habang pinipiga ang isang basang bimpo. Kani-kanina lang, bago ang pagsabog ng kanyang puot, maingat kong nilalapatan ng lunas ang isang paslit na kanina pa nangingisay dahil sa taas ng lagnat. Ang batang yon ay anak ng isang tindera ng isda. Walang pambayad ngunit kailangan ng tulong. Iyon ang sinumpaan kong tungkulin. Iyon ang dahilan kung bakit kahit 8 buwan na ang aking tiyan, kahit na mamanas na ang aking mga binti sa 12 oras na shift, ay nananatili akong nakatayo. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na tinapay na baon ko sana para sa aking tanghalian. Ang tanging pagkain na kaya kong bilhin matapos ipadala ang halos lahat ng sahod ko sa probinsya para sa gamot ng aking ina. Balak ko sana itong kainin habang nagpapahinga ng sandali. Ngunit dahil sa pagmamadaling saklolohan, ang batang pasyente, nalimutan ko na ang sarili kong gutom. Naramdaman ko ang malakas na pagtama ng palad ni Bryce sa aking pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa buong pasilyo na tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tinapay sa aking kamay ay nahulog at gumulong sa maruming sahig. Naapakan pa ng kanyang sapatos na gawa sa balat ng buhaya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako lumaban. Naramdaman ko na lamang ang unti-unting pag-init ng aking pisngi at ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa kaba. Ang paningin ko ay bahagyang lumabo. Ang bawat sulok ng ospital na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay tila naging isang malawak at madilim na kulungan. Ang amoy ng alkohol at gamot ay biglang naging nakakasulasok, tila sumasakal sa bawat hininga ko. Ang aking tiyan ay tila humigpit. Ramdam ko ang paggalaw ng aking anak sa loob. Tila nagtatanong kung bakit ang kanyang ina ay hinahayaang yurakan ang dangal sa harap ng maraming tao. Ang mga kasamahan ko sa trabaho ay nakayuko. Walang sino mang nangahas na tumingin o tumulong. Ang takot sa kapangyarihan ni Bryce Fontaine ay mas matimbang kaysa sa hustisya para sa isang maliit na nurse. Sir Bryce, pasensya na po. Ako na po ang hihingi ng paumanhin sa kawalang galang ng empleyadong ito, wika ni Director Reyes, ang pinuno ng ospital, habang mabilis na lumalapit at yumuyuko sa harap ng bilyonaryo. Tumingin siya sa akin ng may pandidiri. Nadia, kunin mo ang mga gamit mo. Huwag na huwag ka nang babalik dito. You are fired effective immediately at siguraduhin mong hindi ka na makakatuntong sa kahit anong medical facility sa bansang ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat salita ni Director Reyes ay parang mga pako na ibinabaon sa aking kabaong. Sa isang saglit, ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang aking anak ay naglaho na parang bula. Lulugo-lugo akong tumayo. Hawak ang aking sumasakit na likod. Lumabas ako ng ospital na wala man lang dalang payong. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at malamig, na tila nakikiramay
sa aking pighati. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa aking puting uniforme na ngayon ay puno na ng dungis. Pagdating ko sa aking inuupahang kwarto, natagpuan ko ang aking mga lumang damit at ilang gamit na nakatambak na sa labas, basang-basa ng ulan. Ang pinto ay may malaking kadena. Nabili na ng Fontaine Realty ang lupang ito, Nadia. Sabi ng mga tauhan ni Sir Bryce, lahat ng hindi pa nakakaalis ay dapat itapon ang gamit sa basura. Sigaw ng aking landlady mula sa bintana bago niya isinara ng malakas ang kurtina. Napatulala ako sa madilim na langit. Ang tubig ulan ay humahalo sa aking mga luha. Dumadaloy sa aking malamig na pisngi patungo sa aking leeg. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada, walang bahay na uuwin, walang trabahong babalikan, at may isang buhay sa loob ko na umaasa sa aking lakas. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa ibang tao, sa dinami-dami ng sugat na ginamot ko para sa mga mayayaman at makapangyarihan, bakit sa huli, ako pa rin ang naiwan na nag-iisa sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang pusong nagmamalasakit, isang basahang itatapon kapag wala ng pakinabang? Huwag kang pipikit, Nadia. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi ka pwedeng sumuko rito sa gitna ng maruming kalsada. Ang boses na yon ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang panaginip, mababa, baritono, at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Naramdaman ko ang pagdampi ng isang malapad at mainit na palad sa aking noo, isang matinding kaibahan sa malalamig na patak ng ulan na kanina pa sumasampal sa aking balat. Sinubukan kong idilat ang aking mga mata, ngunit ang bigat ng aking mga pilik mata ay tila mga kadenang humihila sa akin pababa sa kawalan. Ang huling alaala ko ay ang matigas na aspalto at ang nakakasilaw na ilaw ng isang sasakyang huminto sa aking tapat. Akala ko ay katapusan ko na. Akala ko ay mabubura na kami ng anak ko sa mundong ito nang walang nakakaalam. Ngunit sa halip na sakit, isang malambot na kumot na amoy, mamahaling pabango at tabako ang bumalot sa aking nangangatog na katawan. Nang dahan-dahan kong maulinigan ang paligid, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang malawak na silid. Ang bawat sulok ay tila ginto at mahugis na kahoy, malayo sa masikip at maamag kong kwarto sa dormitoryo. Sa tabi ng kama, isang lalaki ang nakatayo. Nakatalikod sa akin habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan patuloy ang pagngangalit ng bagyo. Ang kanyang tayo ay tuwid, tila isang tureng hindi matitinag ng kahit anong unos. Kuya Devlin, ang pangalang yon ay lumabas sa aking tuyong lalamunan na parang isang bulong na matagal nang ibinaon sa limot. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Devlin Cross, ang lalaking kasabay kong lumaki sa ampunan, ang tanging tao na tumayo bilang kalasag ko noong kami ay mga bata pa na pinagkakaitan ng pagkain at pagmamahal. Ngunit ang Devlin na nasa harap ko ngayon ay hindi na ang batang madungis na nakikipag-away para sa isang pirasong tinapay. Siya ay mukhang isang haring handang pumatay para sa kanyang kaharian. Sino ang gumawa nito sa iyo, Nadia? Tanong niya. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na tila kayang tupukin ng buong Maynila. Sino ang naglakas loob na saktan ng kapatid ko? Napahawak ako sa aking pisngi. Naroon pa rin ang kirot ng sampal ni Bryce Fontaine, isang paalala ng aking pagkapahiya. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Malinis na ang mga ito, wala na ang putik. Ngunit ang pakiramdam ng kawalang halaga ay nakabaon pa rin sa aking puso. Hindi na mahalaga yon, kuya. Ang mahalaga ay ligtas ang anak ko. Pilit kong pag-iwas. Ayaw kong madamay si Devlin sa gulo ng mga Fontaine. Alam ng lahat kung gaano ka makapangyarihan ang pamilyang yon. Sila ang nagmamay-ari ng mga ospital, ng mga gusali, at maging ng mga batas. Lumapit si Devlin
at naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang presensya ay tila nagpapakipot sa hangin sa loob ng silid. Mahalaga sa akin ang bawat luhang ibinuhos mo. Nakita ko ang lahat, Nadia. Nakita ko kung paano kanya itinulak sa gitna ng ospital. Nakita ko kung paano kanya hinayaang malunod sa ulan. Nanlaki ang aking mga mata. Nandoon ka? Nandoon ako. At kung hindi mo ako pinigilan sa pamamagitan ng iyong mga tingin noon, baka wala na sa mundong ito ang lalaking yon, madiin niyang wika. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Ang mga ugat sa kanyang braso ay tila mga linyang nagbabadya ng panganib. Ibigay mo sa akin ang utos, Nadia. Sa isang kumpas ko lang, maglalaho ang lahat ng pinaghirapan ng mga Fontaine. Gagawin ko silang mga pulubi sa kalsadang kinabagsakan mo. Umiling ako ng mabilis. Ang takot ay gumapang sa aking dibdib. Huwag, kuya. Hindi ba ulok ang sagot? Kapag ginawa mo yon, magiging katulad ka rin nila. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa mundong puno ng dugo at paghihiganti. Tinitigan ako ni Devlin ng matagal, isang titig na tila binabasa ang bawat hibla ng aking kaluluwa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kahit kailan, napakabuti mo pa rin. Kahit tinapakan na ang dangal mo, ang kapakanan pa rin ng iba ang iniisip mo. Kinuha niya ang isang tasa ng mainit na tsaa mula sa lamesa at iniabot sa akin. Ang usok nito ay humahaplos sa aking mukha. Nagbibigay ng panandali ang ginhawa. Sige, hindi ko sila papatayin, ngunit hindi ko rin sila hahayaang makatulog ng mahimbing. Kung ayaw mo ng dugo, bibigyan kita ng pagkakataong makatayo sa sarili mong mga paa. Pero sa oras na ito, hindi ka na magiging nurse na pwedeng sipa-sipain lang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang dahan-dahang humihigop ng tsa. Ang init nito ay tila gumigising sa aking natutulog na lakas. Pahihiramin kita ng puhunan. Bibigyan kita ng mga taong tutulong sa'yo. Pero ikaw ang gagawa ng plano. Ikaw ang magpapatakbo ng sarili mong imperyo. Ipakita mo sa kanila na ang babaeng itinapon nila sa basura ay ang siyang bibili sa buong buhay nila balang araw. Seryoso niyang pahayag. Tumingin ako sa bintana. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila, ngunit ang dilim ay nananatili pa rin. Naisip ko si Bryce Fontaine, ang kanyang mapang-aping ngiti, ang kanyang mga salitang tila lason. Naisip ko ang aking anak, na wala pang malay sa lupit ng mundong kanyang kinalalagyan. Isang bagong pakiramdam ang sumibol sa aking puso. Hindi ito galit, kundi isang matibay na determinasyon, isang pangako sa aking sarili na hinding-hindi na ako muling luluhod sa harap ng kahit na sino para lamang sa karampot na awa. Gagawin ko, kuya, wika ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Babangon ako. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Gusto kong makita ni Bryce Fontaine ang mukha ko sa bawat tagumpay na makakamit ko, hanggang sa siya na mismo ang mahiya sa sarili niyang anino. Tumango si Devlin, isang senyales ng pagsang-ayon. Tumayo siya at bago lumabas ng silid ay nag-iwan ng isang huling paalala. Magpahinga ka muna, Nadia. Bukas, magsisimula ang iyong muling pagsilang. Ngunit bago ang lahat, may kailangan kang malaman. Ang lupaing kinatitirikan ng ospital ng mga Fontaine, hindi na sila ang nagmamay-ari nito simula kaninang 2:00 ng madaling araw. Napatigil ako sa pag-inom. Ano? Lumingon siya ng bahagya. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng anino. Binili ko ang utang nila sa bangko. Sa madaling salita, nangungupahan na lang sila sa akin ngayon. At ikaw, Nadia, ikaw ang gagawin kong bagong may-ari ng lupang yon kapag handa ka na. Naiwan akong mag-isa sa silid. Ang tibok ng puso ko ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ngunit sa kabila ng takot, may isang tanong na pumasok sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Devlin Cross para sa akin? At ano ang kapalit ng kapangyarihang ibinibigay niya ngayon?
Ang dumi mo, Hija. Huwag mo sanang hayaang madikit ang mantsa ng kahirapan mo sa mamahaling carpet ko. Baka hindi na maalis ang amoy ng kanal kahit bombahan pa ng pinakamahal na pabango. Ang boses ni Doña Leticia Fontaine ay parang kaskas ng matalas na kuko sa isang makinis na salamin, nakakangilo, mapagmataas, at puno ng lason. Nakaupo siya sa isang inukit na silya na gawa sa ivory, tila isang reynang nakaluklok sa kanyang trono sa gitna ng malawak na garden ng mansyon ng mga Fontaine. Sa kanyang paligid, ang kanyang mga piling kaibigan sa alta sosyedad ay marahang nagbubulungan habang humihigop ng tsaa mula sa mga tasa na gawa sa pinakapino at manipis na porselana. Nakatayo ako sa harap niya, suot ang aking luma at kupas ng uniforme ng nurse. Ito ang huling damit na natira sa akin na hindi nabasa ng ulan kagabi. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang aking Certificate of Employment at isang maliit na kwaderno kung saan nakalista ang bawat oras ng overtime na hindi pa nila binabayaran. Kailangan ko ang pera. Kahit kahiya-hiya, kailangan ko ng pambili ng bitamina para sa aking anak at pambayad sa huling check-up ko bago ako tuluyang mawalan ng lisensya. Nandito po ako para kunin ang huling sahod ko, Doña Leticia. Pinagtrabahuhan ko po yon ng tapat. Pilit kong pinatatatag ang aking boses kahit na nararamdaman ko ang pangangatog ng aking mga tuhod. Tumingin sa akin ang matanda mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanunuya sa aking lumulobong tiyan. Sahod? Matapos mong saktan ang anak ko? Matapos mong ipahiya ang pamilya Fontaine sa harap ng maraming tao? Dapat ka pa ngang magpasalamat dahil hindi ka namin ipinakulong, Nadia. Ang lakas din ng loob mong pumunta rito at humingi ng pera. Hindi ko po sinaktan si Sir Bryce. Siya po ang sumampal sa akin sa gitna ng emergency room. Sagot ko. Ramdam ko ang init na muling umaakyat sa aking pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding kawalan ng hustisya. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Leticia. Ang kanyang mga kaibigan ay sumabay din sa paghalakhak na tila isang koro ng mga demonyong nagdiriwang. Sino ang maniniwala sa iyo? Isang hamak na nurse na walang pangalan laban sa isang Fontaine. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Buntis ng walang asawa, madungis, at amoy kahirapan. Siguradong gagamitin mo lang ang perang iyon para mangakit na naman ng ibang lalaki. Dahan-dahan kong inilabas ang aking Certificate of Good Conduct mula sa ospital, ang katibayan ng 5 taon kong pagpupuyat at paglilingkod ng walang reklamo. Inilapag ko ito sa lamesa malapit sa kanyang tasa ng tsa. Ito po ang patunay na naging mabuti akong empleyado. Iyan lang po ang tanging hiling ko, ang mabayaran ako sa tamang halaga para makakapagsimula ako ng bago. Tinitigan ni Doña Leticia ang papel ng ilang sandali. Ang kanyang mga daliring puno ng mamahaling singsing ay dahan-dahang dumampot sa dokumento. Sa isang iglap, narinig ko ang nakakangilong tunog ng papel na pinupunit. Dahan-dahan, piraso sa piraso, hanggang sa ang aking 5 taon ng sakripisyo ay maging maliliit na hibla na lamang ng puting papel. Hindi pa siya nasiyahan. Kinuha niya ang kanyang tsa at dahan-dahang ibinuhos ang mainit na likido sa ibabaw ng mga punit na papel na nasa lamesa. Ang bango ng tsa ay tila naging amoy ng kamatayan para sa aking pangarap. Ayan ang halaga mo rito, Nadia. Basura. Wika niya ng may ngiting tagumpay. Huwag ka nang babalik dito. At kung sakaling mamatay ka man sa gutom, kasama ang anak mo sa kalsada, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng bulaklak sa punerarya. Naramdaman ko ang pagguho ng aking huling pag-asa. Ang bawat piraso ng punit na papel na nalulunod sa tsa ay tila mga bahagi ng aking puso na dinudurog. Ang lamig ng hangin sa garden ay hindi maikumpara sa lamig na nararamdaman ko ngayon sa aking dibdib. Ang bawat bulong ng mga babaeng nasa paligid ay tila mga latigo na humahampas sa aking pagkatao. Napahawak ako sa aking tiyan. Naramdaman ko ang marahang pagsipa ng aking anak.
Tila sinasabi sa akin na kailangan kong maging matatag. Ngunit paano? Paano ako lalaban sa mga taong ang tingin sa amin ay hindi tao, kundi mantsa lang sa kanilang malinis na mundo? Tumalikod ako nang hindi nagsasalita. Habang naglalakad ako palayo sa Marangyang Garden, naririnig ko pa rin ang kanilang mga tawanan na tila mga eko ng impyerno sa aking pandinig. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang bawat hininga ko ay may kasamang pait. Ganito na lang ba talaga ang tadhana ng mga katulad ko? Ang yurakan, insultuhin, at itapon kapag tapos na silang pakinabangan. Hanggang kailan kailangang magtiis mong isang ina para lang sa konting dangal na ipinagkakait ng mundong ito? Bago ako tuluyang makalabas ng gate, napatigil ako. Tumingin ako pabalik sa mansyon na tila isang palasyong itinayo sa ibabaw ng luha ng mga maliliit na tao. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan. Kung ang langit ay naririnig, ang bawat hikbi ng naaapi, kailan darating ang oras na ang tsaa na ibinuhos nila sa akin ay magiging lason na kanilang lulunukin? 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Ngunit ang bawat hapdi ng sampal na yon ay tila sariwa pa rin sa aking alaala. Tuwing sasapit ang anibersaryo ng gabing iyon, nakatayo ako sa harap ng isang malawak na salamin sa loob ng aking opisina. Hindi na ako ang Nadia na basang-basa ng ulan, suot ang kupas na uniforme at bit-bit ang huling piraso ng tinapay. Ang babaeng nakikita ko ngayon sa salamin ay suot ang isang dekalidad na silk blazer. Ang buhok ay maayos na nakastyle at ang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang matibay na determinasyon. Ang aking mga kamay, bagaman maayos na ang hitsura, ay mayroon pa ring mga maliliit na bakas ng nakaraan. Mga peklat na nagsisilbing paalala ng aking pinagmulan. Sa aking lamesa, isang litrato ng isang 5 taong gulang na bata ang nakangiti sa akin. Si Hope. Siya ang aking liwanag sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Siya ang dahilan kung bakit sa bawat puyat, sa bawat pag-aaral ng mga business modules habang karga ko siya sa gabi, at sa bawat pagsubok na itinapon sa akin ni Devlin para patatagin ako, ay hindi ako sumuko. Mommy, look! I drew a star for you because you are my superstar. Ang boses ni Hope ay parang himig ng mga anghel na bumabasag sa katahimikan ng aking pag-iisip. Tumakbo siya patungo sa akin. Bit-bit ang isang pirasong papel na puno ng makukulay na guhit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bango ng kanyang buhok ay tila gamot na nagpapahilom sa lahat ng sugat ng aking kahapon. Salamat anak. Gagawin ni Mommy ang lahat para manatiling nagniningning ang bituin mo, ha? Sa nakalipas na 5 taon, sa tulong ni Devlin Cross, itinayo ko ang Luna's Home Care. Hindi lang ito isang negosyo, ito ay isang misyon. Kinuha ko ang mga nurse at caregiver na itinapon at minaltrato ng mga malalaking ospital at binigyan ko sila ng dangal at tamang sahod. Ngayon, kami na ang pinakapinagkakatiwalaang provider ng private medical care para sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Sila ang lumalapit sa amin. Sila ang nagmamakaawa para sa aming serbisyo. Nabalik ang aking diwa nang pumasok si Devlin sa silid. Walang katok, gaya ng dati. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging nagdadala ng balita mula sa labas. Nadia, ang Fontaine Medical Group ay unti-unti nang nalulunod sa utang. Bungad niya sabay lapag ng isang file sa aking lamesa. Ang kanilang mga suppliers ay isa-isang pumuputol ng kontrata. Ang reputasyon ni Bryce ay nagnanaknak na sa dami ng mga demanda ng malpractice sa kanilang ospital. Ang mga pasyente nila, nagsisipag-alisan na. Kinuha ko ang file at binasa ang bawat pahina. Isang mapait na kasiyahan ang gumapang sa aking dibdib. Ang ospital na dating itinuring kong tahanan, ang ospital na nagtapon sa akin na parang basura, ay ngayon ay naghihingalo na.
Anong balak mo? Tanong ni Devlin. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin sa akin. Tila sinusukat kung handa na ba akong maglabas ng mga kuko. Kailangan nila ng investor. Kailangan nila ng isang kumpanyang may malinis na pangalan para isalba ang kanilang imahe. Sagot ko habang hinahaplos ang gilid ng aking mamahaling tasa. Gusto kong Lunas Home Care ang maging huling sandigan nila. Gusto kong pumasok sa loob ng kanilang kaharian, hindi bilang isang nurse, kundi bilang ang siyang magpapasya kung dapat pa ba silang mabuhay o tuluyan ng mabaon sa limot. Kailangan mong mag-ingat, Nadia. Si Doña Leticia ay parang ahas na kahit sugatan ay may lason pa rin. Paalala ni Devlin. Ngumiti ako. Isang ngiti na walang init. Hayaan mo siyang tumuklaw, kuya. Sa oras na ito, ako na ang may hawak ng panlaban sa lason nila. Hindi ko sila lalabanan ng dahas. Lalabanan ko sila ng tagumpay na kailanman ay hindi nila inakalang makakamit ng isang babaeng tinawag nilang basura. Bago matapos ang araw, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa aking secretary. Ang boses nito ay may halong pagkagulat. Ma'am, may isang Mr. Bryce Fontaine po sa kabilang linya. Nagmamadali po siyang makipag-set ng appointment sa inyo. Sabi niya, buhay at kamatayan daw po ang nakasalalay sa pag-uusap ninyo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay unti-unti nang nagdidilim. Nagbabadyang muli ng isang malakas na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nilalamig sa labas. Ako na ang may hawak ng susi sa pintong kailangan nilang pasukan. Muling naglakbay ang aking isipan sa gabing iyon sa kalsada. Ang bawat patak ng ulan, ang bawat hapdi ng gutom, at ang bawat insulto ng mga Fontaine ay tila naging mga brick na ginamit ko para itayo ang aking kasalukuyan. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng pananahimik, handa na ba silang harapin ang multo ng kanilang nakaraan? O mas matatakot sila sa katotohanang ang multong iyon ay mas makapangyarihan na kaysa sa kanila? Pakiusap. CEON. Kayo na lang ang tanging pag-asa namin para hindi tuluyang magsara ang Fontaine Medical Group. Handa akong ibigay ang kahit anong kapalit, basta't iligtas niyo lang ang legasya ng pamilya ko. Ang boses na yon, ang boses na dati ay tila kulog na naghahari sa pasilyo ng ospital, ngayon ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Nakaupo ako sa aking mataas na silya, ang likod ko ay nakaharap sa kanya habang nakatingin ako sa malawak na tanawin ng Makati skyline mula sa aking opisina. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hanging humahaplos sa aking batok, nagpapabangon sa mga balahibo ng aking nakaraan. 5 taon. 5 taon ko itong pinaghandaan, ngunit bakit tila ang aking puso ay muling tumitibok ng mabilis, gaya ng gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng aking mga daliri sa ilalim ng lamesa, kaya dahan-dahan ko itong ikinuyom. Ang alaala ng sampal niya ay tila isang multong humahalik pa rin sa aking pisngi. Dahan-dahan kong inikot ang aking silya. Pinanatili kong walang emosyon ang aking mukha. Ang aking tingin ay matalas at direkta sa kanyang mga mata. Si Bryce Fontaine, mukha siyang mas matanda, may mga linya na ng pagod sa kanyang noo, at ang dati niyang makinis na suit ay tila may bahid na ng kawalang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang bakas ng kanyang kayabangan na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga pakiusap. Nanlaki ang kanyang mga mata nang magtama ang aming paningin. Napansin ko ang saglit na pagtigil ng kanyang hininga. Tila may hinahanap siyang alaala sa aking mukha. Tila may pilit na binubungkal ang kanyang isipan sa kung sino nga ba ang babaeng nasa harap niya. Ngunit sa tulong ng mga mamahaling makeup, dekalidad na pananamit, at ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa akin ngayon, alam kong mahihirapan siyang kilalanin ang hamak na nurse na itinulak niya noon sa putikan. May problema ba, Mr. Fontaine? Tila nakakita ka ng multo. Wika ko sa isang kalmado, ngunit malamig na tono.
Ang bawat salita ko ay tila mga yelong tumatama sa mainit na semento. I'm sorry, ma'am. Your face, it's just that you remind me of someone from a long time ago. Nautal niyang sagot habang dahan-dahang nauupo sa harap ng aking lamesa. But I'm sure I'm mistaken. You are the CEO of Lunas. And that person was just someone insignificant. Insignificant. Ang salitang iyon ay tila isang laso na namuling pumasok sa aking sistema. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing puyat ko para sa mga pasyente niya, at ang bawat sakit na tinalikuran ko para sa dangal ng kanyang ospital. Sa mata niya, lahat ng yon ay walang halaga. Insignificant, you say? Inilapag ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa, ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Sa negosyo, Mr. Fontaine, walang taong insignificant. Ang isang maliit na tornilyo ay kayang magpabagsak ng isang buong makina kung hindi ito aalagaan. At gaya ng nakikita ko sa inyong report, ang inyong makina ay nagkakapira-piraso na dahil sa inyong kapabayaan. Kinuha ko ang isang fountain pen at dahan-dahang pinaglaruan ito sa aking mga daliri. Ang makita ang dating hari na naghihintay sa bawat hatol ko. Amoy ko pa rin ang kanyang pabango. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng takot. Ngunit ngayon ay tila amoy na lamang ng isang nabubulok na imperyo. Ang inyong ospital ay puno ng reklamo ng malpractice. Ang mga nurse ninyo ay overworked at underpaid. Ang mga gamot ninyo ay kulang-kulang. Bakit ko ilalagak ang aking kapital at reputasyon sa isang barkong matagal nang may butas? Tanong ko habang binubuksan ang file ng kanyang kumpanya. Yumuko si Bryce. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Alam ko po ang aming mga pagkakamali. Kaya nga po kami nandito. Gusto naming magbago. Gusto naming ibalik ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng inyong home care system. Kayo lang ang may kapasidad na ayusin ang aming serbisyo. Serbisyo o ang inyong yaman? Hamon ko. Dahil kung ang pag-uusapan ay pagbabago, kailangan kong makita ang inyong sinseridad. Gusto kong ilipat sa aking pamamahala ang lahat ng inyong pediatric at charity wards. Gusto kong ako ang magdesisyon kung sino ang gagamutin, anong gamot ang ibibigay, at sino ang mga tatanggapin naming empleyado. Napatingin siya sa akin ng may gulat. Pero ma'am, iyan ang puso ng aming operasyon. Kung ibibigay namin sa inyo ang control sa mga wards na yan, para na rin kaming naging empleyado nyo sa sarili naming ospital. O baka naman natatakot ka lang na mawalan ng kapangyarihang sakta ng mga maliliit na tao? Wika ko sa aking isipan, ngunit ang lumabas sa aking mga labi ay isang matipid na ngiti. Iyon ang aking kondisyon, Mr. Fontaine. Take it or leave it. Maraming ibang ospital ang nag-aabang sa aking tulong. Hindi ko kailangan ang pangalang Fontaine para lumaki ang aking kumpanya. Ikaw ang nangangailangan sa akin. Tumayo ako bilang senyales na tapos na ang usapan. Habang dahan-dahan siyang tumatayo at naghahanda sa pag-alis, napansin ko ang kanyang muling paglingon sa aking lamesa. Naroon ang isang maliit na pluma na may nakaukit na pangalan ng ampunan kung saan ako galing. Isang bagay na marahil ay pamilyar sa kanya kung naging matalas lamang ang kanyang pakiramdam. Nang tuluyan na siyang makalabas ng pinto, naramdaman ko ang pagkawala ng lakas ng aking mga binti. Napaupo ako muli at huminga ng malalim. Ang amoy ng kanyang presensya ay tila nananatili pa rin sa hangin. Nagpapaalala sa akin ng bawat pait na aking nilulon. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng 5 taon, sapat na ba ang makita siyang nagmamakaawa? O bakit sa kabila ng aking tagumpay, mayroon pa ring isang bahagi ng aking puso na tila sumisigaw ng katarungan na hindi kayang bayaran ng kahit anong kontrata? Sa dinami-dami ng tao na lumapit sa akin para sa tulong, bakit sa kanya pa rin ako nakakaramdam ng ganitong tindi ng emosyon? Ang puot ba ay talagang isang uri ng pag-ibig na naging lason? O ito ang huling hagupit ng isang sugatang pusong hindi pa lubusang nakakalimot?
Ang katahimikan sa loob ng aking opisina, matapos lumisan ni Bryce, ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking pagkatao. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay amoy murang sabon at antiseptic. Ang mga kamay na may mga kalyo mula sa walang katapusang paglalaba ng aking uniforme para makatipid sa kuryente. Ngayon, ang mga kamay na ito ay amoy mamahaling lavender at jasmine. Ngunit sa bawat galaw ko, tila nararamdaman ko pa rin ang gaspang ng nakaraan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Devlin. Ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng yelo, walang mababakas na awa. Lumapit siya sa bar sa gilid ng silid at sinalinan ang isang baso ng alak. Ang tunog ng likidong bumubuhos sa baso ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng paligid. Hinila ko na ang mitya Nadia, wika niya sa isang malamig na tono. Ang lahat ng major suppliers ng medical equipment sa bansa ay tumanggap na ng memo. Simula ngayong araw, ang Fontaine Medical Group ay nasa ilalim ng red flag. Wala silang matatanggap na kahit isang dextrose o syringe hanggat hindi sila nagbabayad ng kanilang mga overdue na utang. Naupo ako ng tuwid. Ramdam ko ang bigat ng balitang yon. Paano ang mga pasyente, kuya? Hindi ko gustong madamay ang mga inosenteng tao sa laban na ito. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang limitasyon ko. Sagot ni Devlin habang dahan-dahang iniikot ang alak sa kanyang baso. Ang bawat shipment na para sa kanila ay hinarang ko. Pero dinala ko sa warehouse ng Lunas. Kung gusto ni Bryce na makakuha ng supply, kailangan niyang lumapit sa iyo. Ikaw ang magiging tanging daluyan ng oxygen para sa naghihingalo niyang ospital. Ito ang bitag. Isang bitag na hindi gumagamit ng baril o dahas, kundi ang mismong pangangailangan para mabuhay. Si Bryce, na dating itinuturing ang sarili na Diyos ng medisina, ay unti-unti nang nawawalan ng hangin. Ang bawat hakbang niya ay tila nakaplano na sa ilalim ng mga daliri ni Devlin. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, alam kong nagkakagulo na sa boardroom ng mga Fontaine. Ang mga tauhan ni Bryce ay tiyak na hindi na magkamayaw sa pagtawag sa mga supplier, ngunit bawat tawag nila ay tila bumabagsak sa isang bingit ng kawalan. Ang bawat tanggi ng mga kapartner nila sa negosyo ay parang mga sampal na bumabalik sa kanila. Mga sampal na mas masakit kaysa sa ibinigay niya sa akin noon. Sa tingin mo ba makikilala niya ako sa susunod naming pagkikita? Tanong ko habang nakatingin sa file ng Fontaine Stocks na patuloy ang pagbaba sa screen ng aking computer. Ang mga taong gaya ni Bryce Fontaine ay hindi tumitingin sa mukha ng mga maliit na tao, Nadia. Para sa kanya, lahat tayo ay mga anino lang na naglilingkod sa kanyang liwanag. Madiing sagot ni Devlin. Pero ngayon, ang liwanag na yon ay unti-unti nang namamatay. At sa dilim, ikaw lang ang tanging makikita niya. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ngunit para sa akin, bawat isa sa kanila ay isang paalala ng aking pagbangon. Naalala ko noong minsan akong nagtrabaho ng 3 shift ng sunod-sunod para lamang may maipadala sa aking ina habang si Bryce ay nagdiriwang sa isang marangyang yate. Ang kawalan ng hustisya ay tila isang apoy na nagpapatakbo sa aking sistema. Isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa aking secretary. Ang boses nito sa voicemail ay tila nagmamadali. Ma'am, tumawag po ulit ang assistant ni Mr. Fontaine. Sabi po nila, handa na raw silang pirmahan ang kahit anong kondisyon na ibibigay nyo. Ang kailangan lang daw po nila ay ang agarang shipment ng mga gamot para sa kanilang ICU. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila nagdiriwang, ngunit meron pa ring isang bahagi ng aking puso na nananatiling malamig. Ito na ang simula ng kanyang pagluhod. Sabihin mo sa kanya, hindi ako tatanggap ng pirma sa papel lang. Wika ko sa aking isipan habang nakatitig sa dilim sa labas. Gusto kong makita ang kanyang muka habang binibitiwan niya ang huling piraso ng kanyang kayabangan.
Nararamdaman ko ang paggalaw ng aking anak sa loob ng aking gunita. Ang anak na hindi na kailanman mararanasan ang gutom at hirap na dinanas ko. Ang bawat sakripisyo ko ay para sa kanya at ang bawat hakbang ng paghihiganti na ito ay para sa aming dangal. Ang bitag ay nakasara na. Ang tanong na lang ay kung gaano katagal makakatiis ang isang Bryce Fontaine bago niya aminin na ang basura na itinapon niya noon ay ang siyang tanging nagpapanatili sa kanyang buhay ngayon. Sa bawat tibok ng orasan, ang kanyang imperyo ay unti-unting nadudurog. At sa bawat pagguho nito, nararamdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sapat na ba ito? O ang tunay na katarungan ay makakamit lamang kapag wala na siyang kahit isang sentimong maiiwan sa kanyang bulsa? Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang marahang pagbukas muli ng pinto. Ang aking sekretary ay nakatayo doon. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Ma'am, nasa lobby po si Mr. Fontaine. Ayaw niyang umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Mukhang desperado na po siya." Ngumiti ako. Isang ngiti na tila isang talim ng kutsilyo sa dilim. "Papasukin mo siya. Pero sa pagkakataong ito, huwag mo siyang bigyan ng tubig o kahit anong upuan. Hayaan mo siyang tumayo hanggang sa manginig ang kanyang mga binti." Pakiusap, CEON. Hindi ko alam na ang kumpanya niyo pala ang may hawak ng lahat ng supply na kailangan namin. Kung alam ko lang na kayo ang magliligtas sa amin, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang anumang aberya. Ang boses na yon ay nanggagaling kay Director Reyes. Ang lalaking 5 taon na, ang nakalilipas, ay ni hindi makatingin sa akin nang diretso habang itinatapon niya ang aking mga gamit sa labas ng ospital. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng aking opisina. Ang kanyang mamahaling kurbata ay bahagyang nakatabingi at ang pawis sa kanyang noo ay tila mga butil ng takot na unti-unting pumapatak. Sa tabi niya ay si Bryce Fontaine na tila nawalan na ng lakas na magsalita. Hinahayaan ang kanyang tauhan na gumawa ng lahat ng maruming trabaho ng pagmamakaawa. Nakatitig lang ako sa kanila habang marahan kong hinahaplos ang gilid ng aking lamesa. Ang bawat salita ni Reyes ay tila isang lason na pilit niyang ginagawang gamot. Naalala ko ang kanyang mukha nung gabing iyon, ang kanyang malamig na mga mata at ang kanyang daliri na nakaturo sa pinto habang sinasabi niyang, "You are fired." Director Reyes, tila nakalimutan niyo na ang inyong sariling mga panuntunan. Wika ko sa isang banayad, ngunit mapanganib na tono. Sabi niyo noon, ang ospital niyo ay para lamang sa mga taong may halaga. Ang mga walang pakinabang ay dapat itapon na parang basura. Ngayon, bakit kayo narito at humihingi ng tulong sa isang kumpanyang hindi niyo naman kilala? "Ma'am, iba po ang sitwasyon noon. Negosyo lang po ang lahat." Sagot ni Reyes, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang makapal na folder ng mga order. "Kailangan namin ng mga gamot para sa ICU. Maraming pasyente ang nakasalalay ang buhay rito. Bilang isang leader sa medical industry, alam kong hindi niyo hahayaang may mamatay dahil lang sa kakulangan ng supply." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang salitang buhay at pagmamalasakit ngayon, samantalang noong ako ang nangangailangan ng kaunting konsiderasyon para sa aking kalusugan at sa aking anak, tinalikuran niya ako ng walang pag-aalinlangan. Nakakatawa, Direktor. Noong ako ay nangangailangan ng tulong, noong ang aking anak ay nasa panganib dahil sa stress at pagod, wala akong narinig na kahit anong salita ng malasakit mula sa inyo. Wika ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang pasya na hindi na mababago. Nanlaki ang mga mata ni Reyes. Tinitigan niya ako ng maigi. Tila unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ang isang imahe mula sa nakaraan. Ang nurse na may madungis na uniforme, ang babaeng umiiyak sa harap ng kanyang mesa, at ang CEO
na nasa harap niya ngayon. Nadia, ikaw ba yan? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng gulat. Hindi, hindi maaari. Ang Nadia na kilala ko ay isang hamak na nurse lang. Pagtatapos ko sa kanyang sasabihin, isang babaeng pwedeng sipa-sipain at ipahiya sa harap ng maraming tao? Tama ka, Direktor. Wala na ang Nadia na yon. Pinatay niyo siya noong gabing itinapon niyo siya sa ulan. Tumingin ako kay Bryce Fontaine na tila naging isang estatwa sa tindi ng pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at unti-unting pagkilala. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal, tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang magdala ng kidlat. Ngayon, Director Reyes, gusto mong iligtas ko ang inyong ospital? Tanong ko habang kinukuha ang folder mula sa kanyang kamay at dahan-dahang inihulog ito sa basurahan sa tabi ng aking lamesa. Ang sagot ko ay hindi. Hindi ko ibibigay ang aking mga supply sa isang institusyong pinamumunuan ng mga taong walang puso. Pero Nadia, ang mga pasyente, pagsubok ni Bryce, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang mga pasyente ay ililipat sa ilalim ng aking pangangalaga. Putol ko sa kanya. Lahat ng mga nasa ICU at charity ward ay kukunin ng Lunas Home Care. Kami ang gagamot sa kanila sa sarili naming mga pasilidad. At kayo ay mananatiling nakatayo sa isang bakanteng gusali na wala ng halaga. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso na tila isang martilyo ng katarungan. Tumingin ako sa aking relo at pagkatapos ay bumalik ang tingin ko kay Reyes. Guard, ilabas sila. Wika ko ng may pinalidad at siguruhing hindi na sila makakatapak muli sa gusaling ito. Gaya ng sabi niyo noon, Direktor, ilabas ang basura. Habang pinalalabas sila ng aking mga security guard, nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Reyes. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, ang parehong kahihiyan na ibinigay niya sa akin 5 taon na ang nakalilipas. Si Bryce naman ay lumingon pa ng huli. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Tila humihingi ng kapatawarang alam niyang hindi niya makukuha. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, naramdaman ko ang isang matinding pagod na dumaloy sa aking buong katawan. Napaupo ako muli at tumingin sa aking mga kamay. Malinis na ang mga ito, wala na ang putik ng kalsada, ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay may kasamang kakaibang pait. Ganito na lang ba talaga ang pakiramdam ng karma? Ang makita ang iyong mga kaaway na nagdurusa sa parehong paraan na pinagdusa kanila. Bakit sa kabila ng aking pagkapanalo, tila meron pa ring isang bahagi ng aking puso na nagnanais na sana ay hindi na umabot sa ganito? Nabalik ang aking diwa nang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Devlin. Nagsisimula na ang huling yugto, Nadia. Ang donya ay isinugod sa ospital at sa pagkakataong ito, walang ibang makapagliligtas sa kanya kundi ikaw. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang gulong ng tadhana ay patuloy na umiikot at tila ang susunod na hihintuan nito ay ang mismong pinto ng kamatayan ng Reynang sumira sa aking pangarap. Handa na ba akong maging tagapagligtas ng taong nagnanais na mawala ako sa mundong ito? O ito na ang huling pagkakataon para ipakita sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pera, kundi nasa kakayahang magpatawad o magpabaya. Wala na siyang malay, Nadia. Pakiusap. Ikaw na lang ang tanging pag-asa namin. Huwag mo siyang hayaang mamatay ng ganito. Ang boses ni Bryce ay basag, puno ng pait at takot na hindi ko kailanman inakalang maririnig mula sa isang lalaking dating itinuturing ang sarili na Panginoon ng lahat. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng Lunas Premium Clinic. Bit-bit ang kanyang ina na si Doña Leticia na ngayon ay maputla, hindi nakakaimik at tila isang tuyong dahon na anumang oras ay pwedeng tangay ng hangin. Ang gulong ng tadhana
ay mabilis na umikot at ang reynang dating naninipa ay ngayon ay nakasandal sa mga kamay ng babaeng tinawag niyang basura. Mami, tignan mo po ang drawing ko. Isang bahay na may malaking bakod para walang pumasok na masamang tao. Ang masayang tinig ni Hope ay tila isang malambot na musika sa aking pandinig. Hinahaplos ko ang kanyang buhok habang tinitignan ang makulay niyang gawa, malayo sa ingay at gulo ng labas. Sa loob ng aking klinika, amoy ang sariwang lavender at maririnig ang mahinang agos ng tubig mula sa decorative fountain sa lobby. Isang paraiso ng katahimikan na itinayo ko mula sa aking mga luha. Ngunit ang katahimikang iyon ay nabasag nang bumukas ang malaking salaming pinto at pumasok si Bryce. Hindi siya ang bilyonaryong nakilala ko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling polo ay may mantsa ng luha at pawis at ang kanyang mga mata ay nagnanaknak sa desperasyon. Sa kanyang mga bisig, karga-karga niya si Doña Leticia. Ang matanda ay tila lumiit, ang kanyang muka ay tabingi dahil sa stroke, at ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng diamante ay ngayon ay nanginginig at walang buhay. Napatayo ako. Ang alaala ng gabing pinunit ni Leticia ang aking lisensya ay tila isang kidlat na gumuhit sa aking isipan. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding ironya. Ang babaeng nagsabing magpapadala siya ng bulaklak sa aking punerarya ay ngayon ay nag-aagaw buhay sa tapat ng aking mga paa. Nadia, parang awa mo na. Pagsusumamo ni Bryce habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang ina sa isang stretcher na mabilis na inilapit ng aking mga staff. Lahat ng ospital ay tinatanggihan kami. Sinasabi nilang wala silang bakanteng kwarto o kaya ay sira ang kanilang mga kagamitan. Alam kong may kinalaman si Devlin dito, pero pakiusap, iligtas mo si Mama. Tinitigan ko si Doña Leticia. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, tila nakikilala ko sa gitna ng kanyang kalituhan. Walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi, tanging mga ungol na puno ng hirap. Nasaan na ang mapagmataas na reyna? Nasaan na ang babaeng nagbuhos ng mainit na tsaa sa aking mga pangarap? Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang pulso. Ang kanyang balat ay malamig at tuyo, tila isang papel na madaling mapunit. Sa isang sandali, bumalik ang lahat ng sakit. Ang gutom, ang ulan, ang kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ang bawat selula sa aking katawan ay tila sumisigaw na talikuran siya. Nahayaan siyang maranasan ang kawalan ng tulong na ipinalasap niya sa akin. CEON, ano pong gagawin natin? Wala po tayong protocol para sa mga pasyenteng walang appointment. Wika ng aking head nurse, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Tumingin ako kay Bryce. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakasabog sa kanyang mukha habang humihikbi. Isang bilyonaryo, isang Fontaine, ngayon ay nagmamakaawa sa isang nurse na dati niyang itinuring naman siya sa kanyang mundo. Ang bawat hikbi niya ay tila isang taga sa aking nakaraan, ngunit sa halip na galit, isang malalim na pagod ang naramdaman ko. Ipasok siya sa emergency room isa. Utos ko sa isang malamig ngunit matatag na boses. Ihanda ang lahat ng kagamitan. Tatawag ako ng pinakamahusay na neurologist. Nadia, salamat. Bulong ni Bryce, pilit na hinahawakan ang dulo ng aking blazer. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Huwag kang magpasalamat sa akin, Bryce. Ginagawa ko ito dahil ako ay isang nurse at tungkulin kong magligtas ng buhay. Hindi ako katulad nyo. Ang lunas ay hindi itinayo para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Pinanood ko silang itakbo ang matanda sa loob ng ICU. Ang bawat hakbang ng mga staff, ang bawat tunog ng monitor, ay tila mga paalala ng aking tagumpay. Ngunit habang nakatayo ako sa gitna ng pasilyo,
Naramdaman ko ang paglapit ni Devlin mula sa anino. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghatol. Masyado kang mabait, Nadia. Wika ni Devlin. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Ang mga taong gaya nila ay hindi natututo sa awa. Ang tanging paraan para hindi sila makasakit muli ay ang hayaan silang maranasan ang dilim na ibinigay nila sa iba. Alam ko, kuya, pero kung hahayaan ko siyang mamatay sa harap ko, ano pang pagkakaiba ko sa kanila? Sagot ko habang nakatingin sa sarili kong refleksyon sa salamin ng pinto. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na dati ay sinampal ni Bryce. Ngayon, ang mga kamay na ito ang hahawak sa buhay ng kanyang ina. Isang matinding katanungan ang bumabagabag sa akin. Sapat na ba ang iligtas ang kanyang buhay para mabura ang lahat ng pait? O ang pagliligtas na ito ay simula lamang ng isang mas masakit na karma para sa kanila, ang mabaon sa utang na loob sa taong pinakamahalaga nilang sinaktan. Sa bawat segundong lumilipas sa loob ng ICU, nararamdaman ko ang bigat ng tadhana. Ang pamilya Fontaine ay nasa aking mga kamay, at sa oras na ito, ako ang magpapasya kung kailan matatapos ang kanilang pagdurusa o kung kailan magsisimula ang kanilang tunay na pagsisisi. Sa gitna ng amoy ng antiseptic at ng malamig na hangin ng klinika, isang bagay lang ang sigurado. Ang ulan na nagpalubog sa akin noon ay ngayon ay bumubuhos na sa kanilang bakuran. At walang anumang payong ng yaman ang makakaprotekta sa kanila sa hagupit ng katotohanan. Nadia, ikaw pala talaga ang kumuha ng lahat, ang sumira sa amin. Ang boses ni Bryce ay basag, puno ng pait at takot habang nakatingin sa akin. Ngayon, sa gitna ng marangyang opisina ko, nakaluhod ang bilyonaryong dating naninipa sa akin sa putikan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Madalas, ito ay dumarating sa anyo ng isang babaeng dati nilang minaltrato na ngayon ay may hawak ng kanilang huling hininga. Ito ba ang hinahanap mo, Bryce? Ang boses ko ay malamig, walang emosyon, habang dahan-dahan kong inilalapag sa ibabaw ng lamesa ang isang frame. Sa loob nito ay ang aking Certificate of Good Conduct, ang mismong papel na pinunit at binuhusan ng mainit na tsaa ng kanyang ina. 5 taon na ang nakalilipas. Maingat itong pinagtagpi-tagpi. Ang bawat punit ay may bakas ng tape, isang mapa ng aking sakit at pagsisikap. Napatitig si Bryce sa dokumento. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa pagkalito, patungo sa matinding gulat, at sa huli ay ang lason ng pagsisisi. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakakuyom sa galit, ngayon ay nanginginig sa ibabaw ng aking mamahaling carpet. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila hinaluan na ng amoy ng pagkatalo. Nadia, ang sertipikong ito ang hindi niya matuloy ang kanyang sasabihin. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga salitang hindi niya binigkas noon. Ito ang dangal na itinapon niyo sa basura. Pagpapatuloy ko, tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ng ulan na nagsisimula na namang pumatak sa labas. Ang bawat patak ay tila isang segundong bumabalik sa gabing iyon sa kalsada. Pinanood niyo akong magmakaawa para sa huling sahod ko. Pinanood niyo ang ina niyo habang tinatawanan ang paghihirap ko. Akala niyo ba ang pera niyo ay sapat na para burahin ang pagkatao ko? Patawarin mo ako, Nadia. Hindi ko alam. Hindi ko inakalang ikaw ang magiging ganito. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng katahimikan ng silid. Hinarap ko siya. Ang galit sa puso ko ay hindi na nagliliyab. Ito ay tila isang malamig na yelo na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi mo alam dahil hindi mo tiningnan ang isang nurse bilang tao. Para sa'yo, kagamitan lang kami na pwedeng palitan kapag nasira. Ngayon, Bryce, tignan mo ang ina mo sa ICU. Ang buhay niya
ay nakadepende sa kagamitang iyon na itinapon niyo. Dinala ko siya sa tapat ng malaking salamin na nakaharap sa ICU room ni Doña Leticia. Doon, nakahiga ang matanda, tila isang maliit na ibong sugatan sa gitna ng mga makinarya. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, nakatingin sa amin, ngunit wala siyang magawa kundi ang lumuha. Walang boses, walang galaw. Ang reyna ay bilanggo na ngayon sa sarili niyang katawan. Gusto mong iligtas ko siya? Gusto mong ibigay ko ang pinakamahusay na gamot at doktor? Tanong ko habang nakatitig sa refleksyon ni Bryce sa salamin. Gagawin ko yon, pero may isang kondisyon. Kahit ano, Nadia. Kahit ano. Mabilis niyang sagot. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Gusto kong humingi ka ng tawad sa lahat ng pasyenteng minaltrato mo sa ospital mo. Gusto kong ipahayag mo sa publiko na ang Fontaine Medical Group ay nabigo sa kanilang tungkulin dahil sa kasakiman nyo, wika ko ng may pinalidad. At pagkatapos nyon, pirpirmahan mo ang kasunduang naglilipat ng lahat ng ari-arian ng pamilya nyo sa Lunas Foundation. Magiging empleyado ka na lamang sa sarili mong kumpanya. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Bryce, ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang lahat ng nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay unti-unti nang naglalaho. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila mas lalong bumigat. Tanging ang tunog ng monitor ng tibok ng puso ni Doña Leticia ang naririnig. Isang paalala na ang bawat segundo ay mahalaga. Lahat ba ng ito ay para sa paghihiganti? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Hindi, Bryce. Ito ay para sa katarungan. Sagot ko habang dahan-dahang hinahaplos ang aking stethoscope. Ang parehong instrumento na dati niyang tinawag na basura. Gusto kong maramdaman niyo kung paano ang mawala ng lahat para malaman niyo ang tunay na halaga ng mga taong inaapi niyo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Ramdam ko ang kanyang titig sa aking likuran, isang titig ng isang lalaking na ngayon ay dilat na sa katotohanan, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagtatapos sa kabanata ng kanilang paghahari. Sa dinami-dami ng paraan ng pagpaparusa, bakit ang makita silang nabubuhay sa kahihiyan ang pinakamasakit? Sapat na ba ang makita ang isang higanting lumuluhod sa harap ng isang langgam? O ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang kapag wala na akong nararamdamang kahit anong kirot sa tuwing babanggitin ang pangalang Fontaine? Habang papalapit ako sa aking opisina, narinig ko ang mahinang paghikbi ni Bryce mula sa malayo. Isang tunog na dati ay pinapangarap ko, ngunit ngayon ay nagbibigay lamang sa akin ng isang malalim na buntong hininga. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa gitna ng ulan, nararamdaman ko na ang unang sinag ng aking bagong umaga. Pumirma ka na, Bryce. Isang pirma lang at mawawala na sa iyo ang lahat ng ipinagmamalaki mo, ang pangalan mo, ang yaman mo, at ang toreng itinayo mo sa ibabaw ng aming mga luha. Ang boses ko ay hindi nanginginig, hindi gaya ng gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ngayon, ang tanging tunog sa loob ng boardroom ay ang marahang paghinga ni Bryce habang ang dulo ng pluma ay nakadiin sa papel, tila isang talim na unti-unting humahati sa kanyang huling hininga bilang isang Fontaine. Tapos na ang paghahari ng mga mapangapi. Nakatayo ako sa gilid ng malawak na bintana ng boardroom. Ang aking refleksyon ay nakaharap sa lungsod, na dati ay pagmamay-ari ni Bryce. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang luma at kupas na litrato naming dalawa ni Devlin sa ampunan. Isang paalala kung gaano kalayo ang tinakbo ko mula sa putikan patungo sa rurok ng tagumpay. Sa kabilang dako ng silid, nakayuko si Bryce. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng buong bigat ng langit na unti-unti nang bumabagsak sa kanya. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng silid ay tila sumasakal. Walang maririnig na kahit anong ingay,
Tanging ang malakas na tibok ng aking puso at ang marahang paggasgas ng pluma sa makapal na dokumento. Ang pluma na dati ay ginagamit niya para magtanggal ng mga tao at bumili ng mga buhay, ngayon ay siya ring instrumento ng kanyang sariling pagbagsak. Tapos na, bulong ni Bryce. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Inilapag niya ang pluma, ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nakatingin sa kanyang pangalan sa tabi ng selyo ng Lunas Foundation. Sa isang saglit, ang Fontaine Medical Group, ang imperyong itinayo ng kanyang mga ninuno sa loob ng ilang dekada, ay naglaho na parang usok. Hindi pa, Bryce. May isa pang kailangang gawin. Wika ko habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Binuksan ko ang malaking telebisyon sa dingding. Ang lahat ng mga istasyon ng balita ay naghihintay. Gusto ng publiko na marinig ang katotohanan mula sa iyong sariling mga labi. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na gumagapang sa kanyang leeg, nagpapakulay sa kanyang dating maputlang pisngi. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang ina ay nakadepende sa bawat salitang bibitiwan niya ngayong gabi. Sa screen, lumabas ang mukha ni Bryce sa isang live broadcast. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang pait na kailangang lunukin. Ako ay humihingi ng tawad sa lahat ng aking nasaktan. Ang Fontaine Medical Group ay nagkaroon ng mga pagkakamali at ako ang may pananagutan sa lahat ng kawalang katarungang naganap. Habang nanonood kami, tumingin ako sa ICU monitor sa kabilang kwarto kung saan nakahiga si Doña Leticia. Nakita ko ang pagdaloy ng mga luha mula sa kanyang mga mata habang pinapanood niya ang kanyang kaisa-isang anak na ipinapahiya ang kanilang pangalan sa harap ng buong bansa. Ang reynang dati ay nanunuya sa aking pagkatao, ngayon ay saksi sa pagkadurog ng kanyang sariling trono. Nakamit mo na ang gusto mo, Nadia, wika ni Bryce matapos patayin ang broadcast. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Wala na kaming kahit ano. Ang mansyon, ang ospital, ang pera, lahat ay sayo na. Masaya ka na ba? Tinitigan ko siya ng matagal. Hinanap ko sa aking puso ang saya, ang galak, na matagal ko nang pinapangarap simula nung gabing itinapon niya ako sa kalsada. Ngunit ang nahanap ko lang ay isang malalim na katahimikan. Ang katarungan ba ay talagang nagbibigay ng kaligayahan? O ito ay isang uri lamang ng paglaya mula sa nakaraan? Hindi ito tungkol sa saya, Bryce. Ito ay tungkol sa balanse. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng kanyang pagkatalo ay mas matapang pa kaysa sa kanyang mamahaling pabango. Noong gabing sinampal mo ako, hindi mo lang ako sinaktan. Sinira mo ang tiwala ko sa mundong ito. Ngayon, ibinalik ko lang ang lahat ng lason na ibinigay niyo sa akin. Nang maglakad siya palabas ng boardroom, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang direksyon. Pinanood ko siyang mawala sa dilim ng pasilyo, isang lalaking bilyonaryo noong umaga at isang anino na lamang ngayong gabi. Ang gusali na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon ay tila isang malaking kabaong para sa kanyang mga pangarap. Pumasok si Devlin sa silid. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng tagumpay. Ang mga pulis ay nasa labas na, Nadia. Ang mga ebidensya ng tax evasion at bribery na nakuha natin ay sapat na para manatili siya sa loob ng mahabang panahon. Gusto mo bang ihinto ko ang pag-aresto para sa operasyon ng kanyang ina? Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang langit sa labas. Ang mga ulap ay unti-unti nang naglalaho. Inilalantad ang liwanag ng buwan. Ang ulan ay natapos na rin sa wakas. Hayaan mong matapos ang operasyon, utos ko. Ngunit pagkatapos niyon, hayaan mong ang batas ang magpasya sa kanyang tadhana. Hindi tayo mamamatay tao, Devlin. Hindi tayo gaya nila. Habang nakatayo ako doon, naramdaman ko ang paglapit ng isang nurse. Isang batang babae na mukhang kasing edad ko noong nagsisimula pa lang ako.
May dala siyang kape at isang matamis na ngiti. Ma'am, handa na po ang mga bagong gamot para sa charity ward. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa aking puso. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang makita ang pagbagsak ni Bryce, kundi ang makitang may mga taong hindi na kailangang maranasan ang naranasan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, isang katanungan ang nananatili sa aking isipan habang tinititigan ko ang bakanting upuan ni Bryce. Sapat na ba ang pagkawala ng lahat para mabayaran ang isang buhay na sinira? O ang tunay na karma ay hindi nagtatapos sa pagkakakulong, kundi sa habang buhay na pag-alala sa taong dati mong kinalimutan? Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang pagtatapos ng isang kabanata. Ang imperyo ng mga Fontaine ay gumuho na, at sa ibabaw ng mga guhong ito, magsisimula akong magtanim ng bagong pag-asa. 5 taon. Sapat na ba ang panahong ito para malimutan ang bawat latay ng kahapon? Ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng libu-libong tao, hindi na ako ang nurse na pinagtaksilan at itinapon sa ulan. Ako na ang pag-asa ng mga taong dati ay walang boses. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa yaman, kundi sa kakayahang tumayo ng tuwid habang ang mga nanakit sa'yo ay unti-unti nang nilalamon ng kanilang sariling dilim. Ito ang aking muling pagsilang, at sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa liwanag na dala ko. Napakaganda ng gabi. Ang simoy ng hangin ay amoy sampagwita at mamahaling mga bulaklak na nakapalamuti sa paligid ng Nadia Cross Medical Center. Ang mga ilaw ay ang kulay ginto. Nagbibigay ng init sa bawat sulok ng gusaling itinayo ko, hindi para sa kita, kundi para sa serbisyo. Walang maririnig na sigawan o kaguluhan. Tanging ang malambot na himig ng biolin na tila humahaplos sa mga sugat ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, suot ang isang asul na terno na gawa sa pinakapinong sutla. Ramdam ko ang bawat mata na nakatingin sa akin ng may paghanga. Ngunit sa dami ng mga makapangyarihang tao sa harap ko, isa lang ang hinahanap ng aking paningin. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Hope. Ang aking 5 taong gulang na anak ay suot ang isang puting bestido. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa akin. "Mommy, you look like a queen." Bulong niya nang lumapit ako sa kanya matapos ang aking talumpati. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang aking tunay na tropeo. Hindi ang mga plaka ng pagkilala. Hindi ang mga bilyon-bilyong halaga ng ari-arian na nakuha ko mula sa mga Fontaine, kundi ang kaligtasan at kaligayahan ng aking anak. Ang bawat gabing puyat at pagod ko sa pag-aaral ng medisina at negosyo ay nagbunga na sa wakas. "Para sa'yo ang lahat ng ito, Hope," wika ko habang hinahalikan ng kanyang noo. "Gusto kong lumaki ka sa isang mundong marunong rumespeto sa bawat tao, anuman ang kanilang katayuan." Lumapit si Devlin sa amin. Ang kanyang muka ay seryoso pa rin, ngunit meron ng bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre na kulay abo. "May nagpadala nito para sa'yo, Nadia. Galing ito sa New Bilibid Prison." Naramdaman ko ang bahagyang pagtigil ng tibok ng aking puso. Alam ko kung kanino galing iyon. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre sa loob ng aking opisina. Malayo sa ingay ng selebrasyon, ang sulat ay gawa sa murang papel. Ang bawat titik ay tila isinulat ng may nanginginig na kamay. "Nadia," panimula ng sulat ni Bryce. Araw-araw, habang nakatitig ako sa rehas ng seldang ito, naaalala ko ang mukha mo noong gabing iyon sa ulan. Ngayon ko lang naintindihan ang tunay na kahulugan ng dilim. Hindi dahil sa wala akong pera, kundi dahil sa wala akong kahit isang tao na nagmamahal sa akin. Patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang lahat ng kinuha mo, kundi ang malaman mo na sa wakas, nakikita na kita. Nakikita ko na ang halaga ng isang taong dati ay tinawag kong basura. Sana ay maging masaya ka, kasama ang anak mo.
Naramdaman ko ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa aking pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Ang bawat salita ni Bryce ay tila mga pako na isa-isang tinatanggal mula sa aking puso. Ang paghihiganti ay natapos na at ang natitira na lamang ay ang katotohanan. Ang taong sumira sa akin ay siya ring naging daan para mahanap ko ang aking tunay na lakas. Mommy, bakit ka po umiiyak? Tanong ni Hope habang hinahawakan ng aking kamay. Ngumiti ako at dahan-dahang pinunasan na ang aking mga mata. Wala ito, anak. Masaya lang si Mommy dahil sa wakas. Wala na tayong kailangang katakutan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga pasyenteng mahihirap na dumarating sa aking ospital. Ang bawat isa sa kanila ay binibigyan ng pinakamahusay na serbisyo ng walang bayad. Ito ang aking sagot sa lahat ng kawalang katarungang dinanas ko. Ang bawat buhay na naililigtas ko ay isang sampal sa nakaraang pilit na nagpabagsak sa akin. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang marahang pagkatok sa pinto. Si Devlin ay nakatayo doon, dala ang isang baso ng gatas para kay Hope. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na pasasalamat para sa lahat ng sakripisyo. Hindi ko kailangan ng isang asawa para makumpleto ang aking buhay. Sapat na ang pagmamahal ng aking anak, ang suporta ng aking kaibigan, at ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon. Habang nagdidilim na ang langit, nararamdaman ko ang isang malakas na simoy ng hangin na tila nagwawalis sa lahat ng alikabok ng aking kahapon. Ang kwento ng pamilya Fontaine ay naging isang babala na lamang sa mga pahina ng kasaysayan, habang ang kwento ng aking muling pagsilang ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa gitna ng aking kaligayahan, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan habang nakatitig ako sa malayo. Sapat na ba ang humingi ng tawad para mabura ang lahat ng sakit? O mayroon pang isang huling pagsubok na kailangang harapin bago ko tuluyang masabing ang aking puso ay buo na muli? Ang gabi ay tahimik, ngunit ang aking puso ay puno ng mga himig ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi kailanman mabibili ng salapi, kundi nakamit sa pamamagitan ng matibay na pananalig at pagmamahal ng isang ina. Nanay, tingnan mo ako ngayon. Hindi na ako ang batang pulubi na pinulot mo sa kalsada. Hindi na rin ako ang nurse na tinapakan at minaltrato ng mga makapangyarihan. Ang boses ko ay banayad, humahalo sa simoy ng hangin sa loob ng tahimik na sementeryo. Nakaluhod ako sa harap ng puntod ng aking ina-inahan, ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa tibay ng sikmura at busilak ng puso. Ngayon, ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga hiyas na nagpapatatag sa aking korona bilang isang ganap na babae at ina. Dahan-dahan kong inilapag ang isang kumpol ng sariwang puting rosas sa ibabaw ng marmol na lapida. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga dahon ng malalaking puno, lumilikha ng mga anino sa lupa na tila mga disenyo ng puntas. Kasama ko si Hope, na ngayon ay masayang naghahabol ng isang makulay na paru-paro sa malapit. Ang kanyang halakhak ay tila isang banal na himig na nagpapawi sa lahat ng pait na dumaan sa aking buhay. Mommy, look, the butterfly is blue, just like your dress. Sigaw ni Hope habang tumatakbo pabalik sa akin. Niyakap niya ang aking binti, ang kanyang maliit na kamay ay mainit at puno ng buhay. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Oo, anak, ang asul ay kulay ng kapayapaan. At yan ang regalong ibinigay natin sa isa't isa. Kinuha ko mula sa aking bag ang aking bagong stethoscope, ang simbolo ng aking pagbabalik sa propesyong minahal ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang nagpapatakbo ng sarili kong tadhana. Inilapit ko ito sa aking dibdib, dinaramdam ang bawat tibok ng aking puso.
Maayos na ang lahat. Ang bawat sugat ay naghilom na. Bagaman may mga peklat na mananatiling paalala ng aking pakikipaglaban. Nabalik ang aking diwa sa balitang natanggap ko kaninang umaga. Si Doña Leticia Fontaine ay nananatili sa aming charity ward. Ang reynang dati ay naninira ng buhay, ay ngayon ay isang pasyenteng hindi makaalis sa kanyang higaan. Ang mga nurse na sinasanay ko ang siyang nagpapalit ng kanyang lampin at nagpapakain sa kanya ng lugaw. Hindi ko siya pinabayaan, ngunit hindi ko rin siya binigyan ng espesyal na trato. Doon niya naramdaman ang tunay na hustisya, ang mabuhay bilang isang ordinaryong tao sa ilalim ng habag ng mga taong dati niyang minaltrato. Nadia, handa na ang nasasakyan. Hinihintay na tayo sa foundation para sa pamamahagi ng scholarship. Ang boses ni Devlin ay nanggaling sa aking likuran. Nakatayo siya malapit sa malaking gate. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang itim na coat. Walang halong mali siya ang kanyang tingin. Tanging paggalang at katapatan ng isang kapatid. Tumayo ako at pinagpag ang aking palda. Salamat, kuya. Mauna na kayo sa sasakyan ni Hope. Kakausapin ko lang sandali si nanay. Nang maiwan akong mag-isa sa harap ng puntod, muli kong tinitigan ang pangalan ni Nanay Maria. Nanay, salamat sa paggabay sa akin. Ang ulan na dati ay kinatatakutan ko dahil sa lamig at gutom. Ngayon ay tila isang pagbabasbas na lang. Dahil alam ko na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may sisikat na araw. Isang huling tingin ang ibinigay ko sa malawak na sementeryo. Naisip ko si Bryce. Siguro sa loob ng rehas, natutunan na niyang bilangin ang kanyang mga pagkakamali, gaya ng pagbilang ko sa bawat sentimong pinaghirapan ko noon. Ang kanyang pagbagsak ay hindi ko ikinatuwa, ngunit ito ay isang kailangang yugto para mahanap niya ang kanyang sarili. Naglakad ako palayo sa puntod nang may matatag na hakbang. Hindi na ako lilingon pa sa madilim na pasilyo ng Fontaine Medical Group. Ang aking mundo ay puno na ng kulay. Mula sa rosas na bitamina ni Hope, hanggang sa asul na uniforme ng aking mga tauhan at ang gintong liwanag ng pag-asa na dala ko sa bawat pasyenteng lumalapit sa akin. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang kalayaan. Ang kalayaang hindi nanggaling sa pagkakaroon ng isang lalaki sa tabi ko, kundi ang kalayaang nanggaling sa pagmamahal ko sa aking sarili at sa aking anak. Ang tagumpay ko ay tagumpay ng bawat babaeng sinabihang wala silang mararating. Ang tagumpay ko ay ang patunay na ang isang ina ay kayang bumuo ng sariling imperyo mula sa mga durog na pangarap. Habang sumasakay ako sa sasakyan at naririnig ang tawanan ni na Hope at Devlin, isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa aking dibdib. Ang bagyo ay natapos na. Ang langit ay malinis at asul at sa wakas, ang aking puso ay nasa tahanan na na. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila. Tila isang canvas na ipininta ng may pagmamahal matapos ang isang mahabang dagsa ng ulan. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Nadia Cross Medical Center ay isa-isang bumubukas, tila mga bituin na bumagsak sa lupa para magbigay ng liwanag sa mga taong nasa gitna ng dilim. Amoy ko ang sariwang timpla ng kape sa aking lamesa. Hinaluan ng bango ng mga bulaklak na bigay ng mga pasyenteng nakalabas na sa aming charity ward ngayong araw. Ang bawat hininga ko ay malalim at magaan. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang hapdi ng sampal na tila 5 dekada na ang nakalipas, imbes na 5 taon lang. Mommy, look! The moon is shy today, wika ni Hope, habang nakasandal ang kanyang maliit na ulo sa aking hita. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Damang-dama ko ang init ng kanyang balat at ang tibok ng kanyang puso. Siya ang aking buhay. Siya ang aking tagumpay. Ang pamilya, Fontaine. Ang pangalang dati ay nagbibigay sa akin ng panginginig.
Ngayon ay isa na lang malabong alaala. Si Bryce ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang 10 taong pagkabilanggo dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa niya para isalba ang kanyang dangal. Sinasabing naging tahimik siya sa loob. Madalas makitang nagbabasa ng mga aklat tungkol sa pilosopiya at medisina. Siguro, sa gitna ng 4 na sulok ng kanyang selda, doon niya lang natagpuan ang kanyang tunay na pagkatao. Isang taong kailangang dumaan sa apoy para lang matutong rumespeto sa kapwa. Si Doña Leticia naman ay nananatili sa ilalim ng aking pangangalaga. Ang reynang dati ay naninira ng pangarap ay ngayon ay isang pasyenteng hindi na makausap, nakaupo sa wheelchair habang nakatingin sa hardin ng aming ospital. Sa tuwing dumadaan ako, nakikita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi ko alam kung dahil sa pagsisisi o dahil sa hirap. Ngunit sa tuwing inaayos ng aking mga nurse ang kanyang kumot, alam kong nadarama niya ang pagkatalo na puno ng habag. Ang kanyang karma ay ang mabuhay sa ilalim ng kabutihan ng taong itinuring niyang basura. Nadia, oras na para sa hapunan. Ang boses ni Devlin ay nanggaling sa pinto. Nakangiti siya, isang bihirang ekspresyon na para lamang sa amin. Hindi kami naging magkasintahan at alam kong hinding-hindi mangyayari iyon. Ang aming ugnayan ay mas malalim kaysa sa romansa. Kami ay 2 kaluluwang pinagtali ng parehong pait ng nakaraan, na ngayon ay magkasamang nagtatayo ng isang masayang hinaharap. Siya ang aking sandigan, ang aking kuya, at ang ama-amahan ni Hope na laging handang rumesbak sa kahit anong oras. Susunod na kami, kuya, sagot ko, habang dahan-dahang kinukuha ang aking stethoscope sa lamesa at isinasabit ito sa aking leeg. Napatingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang sugatang nurse na lumuluhod sa ulan. Ako ay si Dr. Nadia Cross, ang tagapagtatag ng Lunas Foundation, ang ina ni Hope at ang simbolo ng muling pagsilang. Ang katarungan ba ay ang makita ang iyong kaaway na nagdurusa? Marahil. Ngunit para sa akin, ang tunay na katarungan ay ang makita ang aking sarili na buo, malaya at masaya sa kabila ng lahat ng planong sirain ako. Ang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat, kundi nangangahulugang hindi ko nahahayaang kontrolin ng nakaraan ang aking kasalukuyan. Habang naglalakad kami palabas ng opisina, naramdaman ko ang marang pagdampi ng kamay ni Hope sa aking palad. Ang bawat hakbang namin sa malinis na pasilyo ng ospital ay tila isang kumpirmasyon na ang gulong ng buhay ay tapos na sa pag-ikot sa madilim na bahagi nito. Ang ulan ay tumila na, ang bagyo ay lumipas na, at sa bawat pasyenteng ngingiti sa akin bukas, alam kong ang mana ng pag-asang itinanim ko ay habang buhay na mamumukadkad. Mula sa abo ng kawalang pag-asa, ako ay bumangon. At sa aking pagbangon, dinala ko ang lahat ng mga pusong sugatan patungo sa liwanag ng isang bagong umaga.